Doble, Pinoy Kama Sutra, Kiskisan Digdiban, and many more. Let us all welcome Direk Ray Gibraltar. Hello. Good afternoon po. Hi Direk, please stay here, front and center. For your solo picture, of course. Muli, welcome to all of our dear friends from the press, our content creators. Thank you so much for staying. With us also this afternoon is an actress who we've seen in the VMX films Malagkit, Maninilip, Bayo 69, Kerot, the 2025 Cinesila Film Festival entry, Pagdaong, Tayuan 2, and Sugar Mommy. Please welcome Ashley Lopez. Hello, very pretty in your floral pink dress. Okay, please stay front and center. And later on, of course, we will have a group photo with everybody. Thank you, Ashley. And lastly, alam kong na-miss nyo rin siya. She is an actress who has captured our attention with her exceptional talent and beauty, leaving a lasting impression in VMX movies and series such as Araro, Salitan, Casalo, Stag, Cascasero, Doncelia, Rapsa, Triangulo, the 2025 Cinesila Film Festival, Ang Babae sa Butas, and more. Let's give a round of applause to Vern K. Hi everyone! Good afternoon! Yan. Hi Vern, dito ka muna please. Sorry. Sa gitna. And of course, we are also live sa ating VMX Facebook page. Okay, maraming salamat. Let us call in Direk and Ashley for a group photo. Dito tayo sa harap, please. Sa center. We have, of course, the hosts and director of Kainan. Okay, please look towards the center down the runway, please. To everybody streaming with us live, like, comment, share this video. Thank you so much towards the left side of the room naman po. For the benefit of our friends from the press, thank you for being here. And finally, right side of the room for our content creators. Thank you so much. All right, fantastic stuff. Thank you. You may now take your seats. Vern, Ashley, and Direk, maraming salamat. Okay, so reminders again, sa lahat po na magtatanong, 2 questions per media outlet, and only questions related to the special feature. All right, maraming salamat po. Simulan natin. Kay Alan Sancon, June Lalin, June Nardo, and Romel Gonzalez for batch 1. Ngayon po, from Stars Photog, pakinggan natin si Alan Sancon. Hi, good afternoon everyone. Congratulations to your new BMX movie. Tanong ko lang, dahil Kainan yung title ng movie, what is your favorite meal of the day at bakit? Ako po, talaga, hipon, kahit anong luto. Ano yung kain, katawan, tapon, ulo dyan. Meal of the day. Breakfast, lunch, Ay, sorry, merienda. breakfast. Yes, kasi para may energy buong araw, breakfast po. Ayan, thank you. Si Bern. Midnight snack. Charot. Midnight snack po siguro. Bakit, Bern? Parang lang siya. Pagmamahal, charot. Hindi, kasi malate ako matulog. So, madalas, nag-snack talaga ako ng madaling araw. Pero alam mo ba daw nakakataba yun pagka sa meal? Kaya nga ako tumaba Okay, si Direk din. Ako siguro dinner. Kasi once a day lang din ako kumakain sa ngayon. So, mas preferred ko yung dinner. Early dinner para segue na yung ibang pwedeng gawin after dinner. Yun, dinner. Thank you, Direk. Yung second question ko, dun sa dalawang cast natin, what are the challenges you encounter during the shoot nitong Kainan na inyong movie? Sa dinami-dami ng mga character na ginawa nyo, movie na ginawa nyo sa BMX, ano yung pinagkaiba nito? At ano yung mga challenges na in-encounter nyo rito? Ako muna. Alam niyo yan kung bakit. Nung binigay sa akin tong VMX special na Kainan, I was expecting that it was so easy for me. Kasi nga, mag-host ka lang naman magsasalita ka lang, ganun-ganun.
Pero alam mo, mas pipiliin ko pang umiyak. Umarte. Kasi, ang hirap pala. Ang hirap palang mag-hosting. Like, lalo na pag, okay lang mag-hosting ka like ganito, ganyan. It's your normal voice. Pero once mag-hosting ka about sexiness, ganun, medyo challenging for me. But, in the long run, okay naman siya. Tapos yung isang challenging dito kasi wala akong tulog that time. Parang 1 oras lang yung tulog ko. Dumating na ako ng set, walang pumapasok na script sa akin. Buti na lang, sobrang haba ng pasensya ni Direk. Talaga. Ayun. So, ikaw na magsabi. Ayun, same po kasi kay Ate Vern. Wala rin po akong tulog that time kasi the day before po yung shoot. Morning, nag-audition po ako sa workshop nila Direk Joel Lamangan. Tapos, gabi naman po, nag-Viva Coffee Show po ako dito. So, ilang oras lang din po yung tulog ko. Pero thankfully naman po, kahit hindi ko pa po masyado kabisado yung script, nung kada sequence, kinakabisado po talaga natin siya. And pumapasok siya sa ulo ko, which is thankful po talaga kami ni Ate Vern kasi naitawid. And maganda pa rin po yung kinalabas. Thank you po. Okay, thank you. Congratulations, everyone. Thank you, baby. Okay, thank you so much. Ngayon naman from Marites University, Junardo. Nakikita lang kayo, pero hindi kayo. Kay Direk, anong form, anong concept nito special? Hindi ko pa siya I'm sure hindi to ordinary BMX, di ba? Anong pagkakaiba nito sa ibang BMX? Okay, thank you Tito John. Magandang hapon sa lahat. Ang kainan, BMX special siya, hindi lang siya yung pag-introduce or pagbigay ng highlight ng mga films. No, pero yung term na kainan kasi, interesting siya kasi metaphor talaga kasi siya ng yung gutom natin sa food tsaka sa sex, pag-iinan natin. No? So yun yung challenging part doon. At the same time, yung challenge for me doon, yung paano ko ba siya maiko-connect? Although alam naman natin yung connection ng food and sex sa bawat isa sa atin, since na primal, natin yun eh. Primal need or kailangan natin yung to survive. So what makes this different is that yung nandun pa rin yung sophistication, pa rin yung sensuality. At the same time, hindi tayo doon nawawala sa, at the end of the day, hindi ko lang siya papanoorin dahil gusto kong malibugan. But kundi gusto kong ma-realize na sa buhay, ang lahat ng bagay, nakakaranas tayo ng gutom eh. And yung gutom na yun, hindi lang sa food, at minsan, most of the time, sa connection sa ibang tao. It could be intimacy, it could be friendship, di ba? So yun yung una kong inaral at inintindi bago ko siya ginawa para hindi lang siya magmukhang okay, tagulan lang ng food and sex. At the end of the day, dapat mararamdaman ko bilang manunood na importante pa rin, since na primal na siya na pangangailangan, yung need or gutom or intimacy connection. Yun. Walang leading man dito. Wala siya. Special siya, Tito Jun. Bali, binibigay namin yung mga highlights sa bawat. May feature kami mga films, then highlights doon. At the same time, yun yung challenge sa girls eh. Kasi hindi lang siya hosting na nag-introduce ka lang ng spills. But you have to do something mas sensual, kakaiba. Yung presentation nung Yes, parang lang din. Parang food style lang din. Pag-present ng pagkain. Merong Yes. Yun yung kakaiba sa special na ito. Mas daring siya ako kanina nahirapan din ako. Kasi mas mahirap yung direct. Correct. Mas mahirap siya yung direct kasi hindi lang yung skills eh. Ang skills kasi shoot mo lang siya, pag-memorize mo lang go na. Ito hindi eh. May hindi ka tuloy. Meron talaga. Yes po. Kumbaga meron mga palapalabok pa. May mga diba? eme. Eme pa, di ba? Hindi, tanong kasi Bern, sinabi ni Phoebe na pagbabalik mo to, what do you mean natagalan? Saan ka ba galing? Nawala ka ba, baby? Hindi mo ako pinapanood. Bern? Oo, matagal na ka din ngayon lang ka uli nakita, in fairness Wala na ba ako sa'yo Makulit lalo. Makulit lalo. Oo. Bakit, matagal ka ba nawala, Bern? 1 taon. Isang taon. Anong ginawa mo? Nagpahinga.
napagod din. Charot. Hindi Ay. naman. I mean, ano lang, may mga personal problems ako Okay. in life. Ganun. But Oo. outside, ay sa work naman wala naman. Okay. Ang dami nagbabalikan si Jen Rosa, si Angelica, tapos ikaw, Bert. Sino pa bang babalik dito? Ano, Jojo? Hindi ko makakarinig kasi para mas maganda itong tanong ni Jojo. Oo. Kasi pag matagal na nawawala, Bert, pinagdududa, nabuntis, nanganak, or what. Alam mo naman sa showbiz, yun ang karugtong pag nawawala. Eh, isang taon ka, di ba? Eh, siyempre 9 months yun. Actually, pinapadede ko yung anak ko sa bahay. Hindi, Ano, ano, ano? lang talaga. Pahinga lang. Ano lang talaga, problema sa sariling Personal problem. Personal problem lang Oh, talaga. ngayon okay ka na. Okay pa sa alright. Mabuti naman, that's good. Ano yung kinain nyo dito? Ano, parang na-intriga ako sa kainan. Ano ba nagkainan ba kayo dito? Literally, figuratively? Ano? O naganda kayo ng pagkain? O kain na kayo? Yeah. Ang dami pong pagkain. Ano na pagkain? Lalong-lalo na po yung whipped cream. Wait. Yun po yung abangan niyo, yung whipped cream sa katawan. Ay, grabe naman. Yun. Dahil si Direk na lang tanungin ko, dalawang babae ito. Direk, kung kumpara mo sila sa food, ano silang dalawa? Yung talagang magugustuhan na lalantakan, talagang pagnanasang, kainin. Sisig tsaka lechon. Wow, silang dalawa. Ma-cholesterol, nakakamatay. Grabe sa Hindi, Direk. parang mas masarap pag bawal. Parang ganun yun. Yun yung mga pagkain na yun eh. Pero yun yung mga pagkain na parang sarap pa rin kainin. Ayun. Yes. Tempting. Parang ganun. How long yung running time nito, Direk? 1 hour and 10 minutes usually. 1 hour and 10 minutes. So it's a special. Special. Wala bang bago ba itong Direk? Yung bagong presentasyon mo gagawin dito? Ay, yun nga po, yung mga host, kasi nag-direct na rin ako ng mga specials before. Hindi siya ganun kadiri compared sa ito. No? Yun nga, sabi ko, kadalasan, in-introduce lang yung highlight ng film na tao dito na in-highlight sa specials. Pero this time, yung mga host natin, naging daring na rin yung mga ginagawa nila. Okay. Very big Max pa rin pag-iinit. Yes, yes. Okay, thank you and good luck. Panoorin ko nga para mabusog ako. Thank Yes. you po. Yeah, very unique and creative, ika na ang storytelling. Abangan natin. Ngayon naman, from Hataw, the Showbiz Circle and Police Files, Romel Gonzalez. Yes, hello. Ang question ko for the two girls, kasi di ba nag-host kayo dito sa kainan? Ikaw muna, Ashley, sino ang iniidolo mong host? Siguro po, lagi ko kasi napapanood si Miss Tolly Gonzaga. The way she speaks and kung paano niya talaga damdamin yung bawat sinasabi ng kasama niya. Pero here po kasi, parang more on kulitan po yung hosting namin eh. Kaya, ano po kasi, nagtrabaho po ako sa McDo dati. So, medyo po, alam ko kung paano po mag-hosting. Kasi yung kapag Christmas party po ng mga bata, ako po yung nag-hosting. Kaya parang ganun din po yung dating dito. Bata, siya yung bata. Yung niyo po. Vern, ikaw, sino ang idolo mong host? Idol ko. Sarili ko, host na ako dito. Wala kasi akong masyadong kilala ng mga host. Sorry. Okay. Next question ko sa inyong dalawa din. Since kainan ito tungkol, literally and figuratively tungkol sa pagkain, ikaw, Ashley, kung manglulutuin kang pagkain na specialty mo, sinong male celebrity ang gusto mong pakainin ng niluto mo? Ano muna yung lulutuin mo? Ano guys, siguro, ang hirap pag hindi nagluluto. Ano po, sinigang na lang. Para maasim-asim pa. Siguro ibibigay ko siya kay Tony Pangilinan. Nagbigay na nga ng pangalan. Ayan po, para matikman niya kung
ano, gano'ng kasarap ang luto ng isang Ashley Lopez kapag sinito. Namit mo na ba siya? Hindi pa po. Ah, okay. Bern, ikaw. Since favorite ko yung pinakbet, na maraming kalabasa at maraming okra. Siguro, hindi kasi siya Filipino actor eh. Ano siya? Korean actor. Siguro si Byun Woo-suk, kaya pupunta siya dito, October. alam na alam. Yan, papakain ko sa kanya yan. Wala bang local, Bern, para medyo... Local? Teka, hanap na ako. Sige, ding-dong na. Ding-dong Dantes. Sorry, Miss Marian. Okay, thank you, girls. Thank you And po. congratulations. All right, thank you. Moving on to batch 2 this afternoon, we have Dolly Ann Carvajal, Jasper Valdez, and Kiko Escuadro. For now, from Philstar, we have Dolly Ann Carvajal. Okay, para kay Derek and kay Vern and kay Ashley. Paano ano to, no, ng different movies, different parts. Anong favorite among all the movies featured? Sa akin. Sige, ako muna. Siyempre yung props, movie ko yun eh. Isa yun sa mga naka-featured po dito na movie. For me naman po, syempre yung sa Merienda, which is Malagkit. Yun po kasi yung first movie ko, March 2025. So, actually first movie pa lang po yun, pero grabe na po yung pinagagawa namin dun eh. May kakanin, nilagay sa katawan, tapos may force din po. Kaya, ayun po talaga. Thank you po. Hi, Miss Dali. Na-miss kita. Ayun. Tawag dito, yung sa akin naman, yung pelikula ng Dalawang Girls ko siya. Ayun. Picture, safe yun, safe. Hindi. Yun yung movie na interested ako. Okay, last question. Naniniwala ba kayo na may food na parang aphrodisiac? Sige, unahan mo ma'am. Opo. So, ano yung aphrodisiac? Para sa akin Kayo? yung Oysters. Oyster talaga. Bilang Ilonggo, usual sa amin yun. Talaba talaga lagi. Namit. Namit git ang talaba. So, yan yata, nagbunga yan sa akin. Sabi ng asawa ko dahil sa talaba. Ng anak namin. So, yun sa akin namin gano'n yung talaba. Ashley. Ako po kasi napanood ko lang sa White Chicks, yung aphrodisiac nila. Yung lobster din po yata yung kinain nila dun eh. Ayun. Pero personally, ikaw wala. Wala po. About Vern. Lahat. Kasi gusto ko kumain lagi ng pagkain yun. Huh. I appreciate every food kasi it's a blessing, di ba? Eat all you can. Eat all you can. Ang pwedeng tagline ng movie niya. Thank you. Thank you, Miss Dali. Okay, Miss Dolly, maraming salamat po. Ngayon naman, pakinggan natin mga tanong ni Jasper Valdez from Manila Standard. Good afternoon po. My question is for Vern and Ashley. Host kayo dito pero pagdating sa paggawa ng mga pelikula, may pressure ba na every VMX project has to be more daring than the last? For me naman po, siguro part of it, more daring, but para sa akin, habang mas tumatagal yung mga movies, habang mas gumagawa kami ng mga movies, mas ginagalingan po namin siguro sa pag-arte. Kasi parang nagle-learn po kami every project na nagagawa po namin. Of course, it's VMX, so partly, more daring, gano'n. Pero mas, napapansin ko lang po, mas pinafocus po namin yung acting. For me naman po, depende po sa scene and character kung paano po ka-daring yung magiging love scene namin. Ako po kasi, tulad po na sabi ni Vern, more on acting po talaga kami. Doon po kami nagpo-focus and as I said earlier po, depende po talaga sa scene, sa story, kung paano po ka-daring ang isang sex scene. Thank you.
my next question is, ano sa tingin niyo yung biggest misconception sa mga actors na gumagawa ng BMX projects? Tingin ko po, ang akala ng mga nanonood is kung ano po kami sa movie, ganun na po kami sa totoong buhay. Which is hindi po talaga, napakalayo. Tulad ko po, kung makikita niyo po ako sa mga movies ko, daring na po yun para sa akin. Kasi in real life po, balot na balot po ako pag nakita niyo lang po ako dyan, balot na balot po ako or naka-t-shirt po ako ng malaki. And basta, hindi po ako, kung ano man po ako yung mga nasa movies ko, it's just the character and the story itself. Yun po. Thank you. Sa akin po, misconception, parang sanay na po kasi ako sa word na yun eh. Kahit anong explain ko po sa mga tao, kung yun talaga yung paniniwala nila, okay lang po. Kasi totoo naman, naguhubad naman talaga kami. Though, so, pagdating po sa personal life, parang yung mga taong close lang po sa akin or friends ko yung may alam kung sino ako. Ayoko naman magmalinis, but yeah. And then, parang para sa akin, ano siya, compliment na nami-misconcept kami. Ibig sabihin, nadadala kayo. Thank you po. Okay lang magdagdag ako. Sige po, sige. Sige. Siguro ito sa perspective ng isang director. No? Na-try ko na rin kasi akala ko dati madali lang gawin ng mga sexy films. No? Na-try kong gumawa ng mga talk shows, gumawa ng mga TV series. No? Lahat ng klaseng pwedeng gawin. Nung gumawa ako ng Viva Max, actually, dito ako nahirapan. Mahirap pala talaga siya. Si Direct Topel nga kanina, ibang animal siya. No? Kasi coming sa perspective ko bilang artist, bilang director, hindi lang basta-basta na ayoko kasi pumunta dun sa point na na-exploit ko na yung artista ko na gawin nyo lang to. Kailangan may pinanggagalingan. So mas doble trabaho sa akin bilang director kasi kailangan i-explain sa kanila saan nanggagaling yung eksena na to, bakit kailangan gawin ito. No? So, tapos doon tumaas yung respeto ko sa mga actors na gumagawa ng mga sexy films. Hindi madali na, lalo na sa panahon ngayon, no? Kung compare, last time nagkwentuhan kami ng isang sikat na sexy actress din ng 1980s na magawa ng mga bongo films. Sabi ko, mas ano ka pa nga mas lucky ka pa kayo. Kasi sa panahon ngayon, nandiyan na lahat sa online na lahat ng mga pinagagawa nila. So, pambuhay nandun na yun. So, yung respect ko sa mga tao na gumagawa ng mga bagay na ganyan, mas lalong tumaas. Mahirap siyang, at marangal siyang work para sa akin. So, yun lang po. Nagdag ko lang din dun sa perspective na ng gano'n. Yung tingin, no? Yung pananaw ng ibang tao sa work nila, sa work namin. Kasi kahit ako pag sinasabi na, gumawa ka pala ng Viva Max direct. Parang may something, di ba? Pero sa isip ko, kayo gumawa ng Viva Max. Kala nyo siguro madali lang gumawa ng sexy film. Mahirap. For me, sa perspective. Thank you. Thank you po. Alright, very, very well said. Maraming salamat po. Ngayon naman from Radar PH, pakinggan natin si Kiko Escuadro. Hello po, congratulations. First question ko kay Vern. Hello. Kanina na-mention mo about matagal kang nawala. Anong nangyari? Charot. Ano siya, like sa buhay-buhay. Sige, isang clue. Namatay yung nanay ko. So it's one of the reason. Ayun lang. Naapektuhan ka ba nun yung mga ganong pangyayari? Paano mo hinarap? Sa akin, wala akong choice eh. Kailangan kong harapin. Kasi naman, di ba? Pero na-depressed talaga ako. I was depressed for a year. And di ako lumalabas ng bahay. Pagkatapos ko kumain, higa, tulog, kain, higa, tulog. Ganun ang ginagawa ko for a year. Kaya ako tumaba. Alam ng mami mo na artista ka? Yes, alam niya. Paano kanya sinuportahan? Always naman siyang supportive sa akin as much as wala akong ginagawang pangit, wala akong ginagawang basta malinis lang yung konsensya ko, malinis yung
tinatrabaho ko, wala akong tinatapakang tao. And isa is nakakapag-support ako sa kanila. Since you're back, paano mo nasabi sa'yo na ready ka na ulit na bumalik? Ano yung nag-decide sa'yo, deciding factor mo na babalik na ako, okay na ako? Kasi kung magpapakain ako sa depression, baka anong gawin ko eh. So, kung lagi na lang akong depressed, anong mangyayari sa buhay ko? Like, hanggang matsugi na ba ako, ganito na lang ako forever. Hindi ako papayag. Siyempre, kailangan natin ng fighting spirit. Paano mo tinulungan yung sarili mo? Walang ibang tutulong sa sarili ko lang. And, parang kinakausap ko yung sarili ko na, dito ka na lang ba? Magda-depress ka na lang bang habang buhay? O, tatayo ka ulit? Haharapin yung mundo, pagsubok, hanggang sa magiging lesson na lang yung mga nakaraan. And, kung saan, ngayon, nandito na ako. Like, depression, saan ka? Diyan ka lang. Good for you. Welcome back. Thank you po. Paano, kay Ashley, paano mo sinuportahan? Alam mo ba yung pinagdaanan niya? Ngayon ko lang po narinig. So hindi siya naging vocal nung ginagawa niya yung project? Very masayahin po si Vern during shooting. Napakakulit. Kaya ngayon po nakakalungkot na malaman na ganun pala yung pinagdadaanan nila. So totoo po pala talaga na kung sino yung mga taong masaya sa pagkaharap ka, sila pala talaga yung pinakamalungkot inside. Vern, nakwento mo kay Direk, alam ni Direk yung nangyari. Direk, alam mo? Hindi, actually ngayon lang. Pero nakaka-relate ako sa kanya. Kasi napagdaanan ko rin yun for some time sa buhay ko. Actually, I'm very open ako when it comes sa mental health. Kasi advocacy ko rin yun eh. I was diagnosed bipolar, tapos nagkaroon din ako ng major depression for a time sa buhay ko. Ano ko yun, naiintindihan ko yung sinasabi niya na hindi makalabas ng bahay. Ilang buwan ako na hindi nag-work nun eh because di ko alam eh. So, it's good na na-discuss ito rin. Na at least ang mga tao, hindi, parang ano lang to eh, parang stigma lang din ng pagiging Viva Max na artista. Yung usapin ng mental health. It's good na hindi naman pinili ng tao na magkaroon ng depression eh. Hindi naman pinili ng tao na. So I can relate sa sa napagdaanan niya. And siguro masabi ko lang din na kaya siya basta tulungan yung sarili at humingi ng tulong, professional help at sa iba. Hindi kahinaan na magkaroon ng ganun. So yun siguro sa akin. And direct na mention mo na rin naman na may pinagdaanan ka before. If you don't mind, ano yung trigger point, ano yung nangyari sa'yo? Depression sa work kasi napagod din ako kasi at the same time genetics din eh. Coming from a family na merong may social anxiety, may bipolar disorder, ganun. At the same time, yun yung napagdaanan ko. Pero I'm very blessed na nakabalik, na repackage ko yung sarili ko, coming back stronger. No? And nakaka-intindihan ko, nakaka-empathize ako dun sa situation na yun. Direct, while doing this project, nakita ba si Vern ng something? At paano mo siya yung working relationship nung time na may pinagdadaanan siya na hindi mo alam? Dahil siguro ako naman, hindi ko naman personally alam yung mga pinagdadaanan ng mga actors ko during sa set. Pero bilang director, naging cautious ako dun eh kasi di mo alam eh, di natin alam yung pinagdadaanan ng bawat tao. And at the same time, coming dun sa situation na may ganun din ako, siguro mas more lang ako, may empathy lang ako dun sa, kahit sa work, yun yung isa siguro sa natutunan ko na nagkaroon ako ng mental health issue. Mas magkaroon ako ng empathy, may puso ako, mas naiintindihan ko yung kalagayan ko at ang kalagayan ng ibang tao na nakakaranas nun. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you, Vern. Thank you po. Alright, salamat po. And so sorry to hear that, Vern and Direk, but we're glad you were here and you are well. Okay. Ngayon naman, move on sa final batch this afternoon na magtatanong sa kainan. We have Richard Pagkikawan, Leonardo Peralta,
And finally, Jaco Manangan from Lionheart TV. Let's hear from Richard Pagdikawan. Hello, good afternoon. So, usapang kainan tayo. Ang nagtitrigger kasi ng pagkain ng tao, hindi lang syempre yung mga senses, pero there's hunger. And speaking of hunger, as an artist, start tayo kay Direk. Ano yung hungry ka hanggang ngayon? Hunger for life. No? Ang daming times na, may mga, yun nga, parang sarap ng sumuko, pero sarap pala ng buhay. Yung hunger for life, to discover new things, gawin ng mga bagong bagay, pag-direct ng Viva Max, exciting yun, nakakaiba sa akin yun nung na kinuha ko na yung project na yun. Challenging and very, very tawag dito, nakakataba rin siya ng puso. Mas nakikilala ko rin yung sarili ko bilang artista, bilang actor, bilang artist, bilang director. No? So yun, hunger for life. Thanks, Direk. Siguro hunger for success. Siguro lahat naman tayo. Pero yun talaga sa akin. Ashley? Ako naman po, hunger for keep pursuing my dreams. Kasi tulad din po na story nila kanina, tinalikuran ko na pong maging artista noon. Kasi nung 18 po ako, namatay din yung mother ko hanggang sa mag-domino effect siya. Hindi po ako nakapagtapos. Ayun, kaya po ako napasok sa McDo. Tapos, hanggang sa naging call center, hanggang sa ngayon po, nandito na ako. Kaya sobrang thankful po ako na inigil ko po yung dreams ko na maging artista. Kaya sobrang thank you po sa inyong lahat. Thank you. Thank you, Ashley. Ito na lang, ayun ang wala ako. Speaking of kainan pa rin, as host, kay Vern at kay Ashley, bigyan naman kayo ng lighter naman ng BTS regarding sa shoot nyo, kumusta yung mga deliveries nyo ng lines, and syempre may mga nire-enact ba sila dito ng direct? May mga daring din silang ginagawa. Yun nga yung kakaibahan nito eh. Hindi lang sila nagbibigay ng spills, but nililid nila tayo dun sa parang wina-warm up tayo ng mga host natin para dun sa mga highlight ng films. So yun yung kaibahan. Yun yung challenge sa kanila. Challenge din sa amin sa production. Vern and Ashley, kumusta yung hosting nyo? And kumusta yung, paano nyo, may mga pwede ba kayong funny and anything na memorable in delivering lines dito sa kainan? Marami pong nakakatawang spills. And hindi ko na po alam kasi nga ang dami. Daming funny moments, like even though walang spills, funny, ang sarap ng vibe namin dun sa set. Si Direk ang haba ng pasensya sa akin, kahit paulit-ulit ko basahin yung spiel ko, yung walang pumapasok sa utak ko kasi nga, di ba, wala akong tulog. Tapos, pagdating namin sa amin dalawa, meron kaming mga scene na hindi nyo makikita sa iba, BMX special. Dito lang po. Ayan, mga ginawa namin na tawa lang kami ng tawa. And siguro yung isa sa pinaka-memorable na nangyari doon is yung pagka-wrap up namin. Dapat di ba wrap up? Sakto may nilabas silang cake. Kasi birthday ko na noon, alas 12. Last year, nag-shoot din ako ng birthday ko. And this year, na naman. Ayan. So, isa yun sa napaka-memorable para sa akin. Thanks, Vern. Ashley? Ako po siguro kung yung sa lines, parang yung ang pagkain, parang sex, hindi minamadali. Yun yung tumatak sa akin. Kasi ako po yung nagsabi nun. Then sa mga ginawa po namin, siguro yung glass pong, which is yung nasa pool. Kasi akala ko may suot kami. Ayun po, abangan nyo rin po yung, yun po yung bago ilabas yung cake. May mga ginawa po kami ni Vern doon na talagang kakaiba sa pool. Sa pool na sa pool. Thank you po. Thank you po, congratulations. Thanks. Okay, maraming salamat. Okay, let's hear from Leonardo Peralta this time from Movie Review PH.
and Highlight Manila. Hello po. Yan. My question is, tama po ba yung kainan is episode, segment, or para siyang special compilation din? Thematic siya eh. Parang isahang kumbaga yung theme ngayon is more on food and sex, mga ganun. Iba-ibang yan eh, iba-ibang theme every week. Every week ba or every twice a month? Parang ganun yung nilabas niya. Pero parang compilation siya. Compilation siya ng mga excerpts ng mga films, yung mga highlights doon ng mga films. No? Okay. So regarding that, so if I'm going to ask, what's the best or the hottest or most daring segment doon sa kainan, sa tingin nyo? Anyone can answer. Sa akin naman lahat naman ng mga fini-feature nila doon ng mga films, no? Pero mas focus ako doon sa ginawa na daring na mga sensual, daring na mga eksena ng aking mga host. Yun siguro yung pwede ko ipagmalaki doon. And at the same time, very grateful and pasalamat ako sa kanila sa tiwala doon, no? Kasi hindi madali na magtiwala ng mga sensitive na ganun na mga eksena sa isang tao. So, thank you girls sa tiwala na yun. At the same time, na-enjoy ko yun. At the same time na nakakatulong din siya sa akin bilang director, bilang artist. Yun. How about me, Pern, or kay Ashley? Ako po yung yung sa gatas. Tsaka yung sa, tawag din yung cream. Yung nasa katawan. Ayan, abangan nyo rin po yun. Para sa akin, pinaka-sexy, kaming dalawa. Lahat eh. Kasi, di ba yung mga VMX special, wala namang mga ganun, puro hosting lang. Dito, makikita nyo, yung mga hindi nyo nakikita sa ibang hosting, sa ibang VMX special. Kaya kung gusto nyo mapanood, panoorin nyo pag lumabas. Kainan talaga ang mangyayari po. Ayan. So, nabanggit ni Ashley yung kainan. So, since, di ba nagkainan kayo dito, ano yung pinakamasarap na kinain nyo dito sa, na to? Sa akin, Pinakamasarap na kinain or sino? Ako po yung cream na nasa katawan. Sarap-sarap mo. Sa akin, ice cream eh. Yung tumulo na ice cream. Yung natulog, tapos tumulo siya. Tapos hindi mo alam kung saan niya banda kakainin. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. And last but not least, from Jayco TV, Jayco Manangan. Hi guys, congratulations po Direk, Bern and Ashley. Since you guys are working for this project, ano yung nag-fuel sa inyo to work? And pag day off nyo, ano yung usually ginagawa nyo? Let's start with Ashley. Kapag day off ko po, hihiga, manonood po ng K-drama. Kasi this month po talaga sobrang busy ko. As in, wala pong date na hindi ako lumalabas ng bahay. Kasi maliban po dito sa nag-film po ako, may business din po kasi ako, kaya sobrang busy po talaga. Ayun, kakain din po, babawi ako ng kain. Cheat day ko kapag wala po akong trabaho. Thank you. Bern. Sure. Sa akin, kain na naman. Kasi mahilig ako kumain. Though, I'm watching over my dad. Yeah. And pag nag-aaral yung kapatid ko, ako yung pumapalit. Ganun. Typical family. Work-life balance, right? Direk, kapag day off, ano yung usually ginagawa? Mas marami day off ko sa work eh. Hindi naman siya kasi day off para sa akin na maging isang house band. Lahat ng kasi ang misis ko siya yung may regular na 8 to 5 na work eh. So ako yung naiiwan sa bahay. So ako yung gumagawa ng gawaing bahay. Pinagmamalaki ko yun. Yun yung mga hardcore. Punk yun eh, nagawin ng isang tatay lang. At the same time, naging busy ako sa artistic, nagpipinta kasi ako. Nagpipaint din ako yun. So tuloy-tuloy lang ako dun sa
paggawa ng mga artworks, ng mga paintings. No? Kasi I see to it na at least once a year meron akong exhibit. No? So hopefully this year, kung makarami. No? At the same time, yun, sulat, mga Viva Max projects at iba pang projects sa labas. So yun. Mas masarap din kasi yung mas nakaka-unwind sa akin yung trabahong bahay. Yung naglalaba ako, nagluluto ako. No? Kasi sa bahay, ako yung nagluluto. Tsaka yung anak ko. No? Actually, malaking tulong, ibibita ko yung anak ko. Nasa culinary kasi siya. So, siya yung ginawa kong food stylist sa shoot. Sabi ko, para naman natin, mabawi naman yung gastos sa school. Tulungan mo muna ako dito. No? Kasi food and sex. Although nagluto ako, wala akong doon, technical na alam doon sa paano. Kasi kailangan din kasi hindi lang pag-feature ng kailangan ma-feature yung food na meron kami. So expect nyo rin, parang ABP din to yung mga food shots kasi food shots. Kailangan maganda kasi siya, appealing. Hindi siya mukhang cheap tingnan, di ba? Isang tugon yun na kailangan yung hindi binababoy yung food. No? Kasi usually gano'n pag sex and food, parang hindi maganda yung dating. So, kailangan paguhin din yun. So yun. Basic, lang, taong bahay ako, pero wala akong ginagawa. Thank you. Yeah, interesting yun yung nakatulong yung anak niyo for the movie. Creative, yeah. Oo. Yun yung artist sa kanya sa food pag may mga tanong ako sa kanya, ano ba yung tamang dito? Nalaking bagay. Kasi first time ko rin, yun din pala. Masarap din sa pakaramdam, first time ko na kakolab yung anak ko. Although lumaki siya sa set, di niya kinuha yung mundo ko, di ba? Hindi niya. Pero this time, nabigyan ako ng opportunity kasi mundo niya yun food So yun, sarap pala din. Sumakto sa project. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito naman, kay Vern and Ashley, since you guys are host here dito sa BMX Special Kainan, do you have any question to each other? Single ka ba? Ikaw din ba? Tagal na. Ako rin sobra. Kung single daw po ba kami? Sabihin po namin matagal na, kasi po focus kami sa career, kaya single po kami pa rin. Baka naman. Sorry. Kim Sok Jin, charot sabi. And my last question, ano yung dream role niyo ba? Ako? Gusto ko yung baliw-baliwan ako Gusto ko yung yung mga aggressive na mga lagi kasi binibigay sa akin yung mga mabait Mukha daw akong anghel. Sarap. Gusto ko yung mga something gano'n na mga like thriller, horror, psychological, mga gano'n na movie. Gusto ko yung mga gano'n. Ako po siguro horror naman sana. Since wala pong horror sa BMX, pero sana po magkaroon ng ayun po kasi matatakotin talaga ako. So gusto ko rin makita sa screen ko ano ba itsura ko talaga pag natatakot. Ayun po, thank you po. Tag na natin mga bosses, why not? Diba? Baka naman, mga boss. Congratulations guys, congratulations. Thank you po. Alright, thank you so much. Ito ba yung anak mo, Direk? Yes po, yes. Hello, the future chef Gibraltar. Alright, welcome dito. Ayaw mag-Viva Max Ayaw mag-BMX? At least you found yourself a project here. Okay, and that concludes our press conference, back-to-back media conference. Maraming salamat po. Now, may I invite the cast and of course director to call everybody to support this special feature. Kailan ba siya lalabas? Don't forget, we are also live sa BMX. Simulan natin kay Direk Ray. Hello po. Support natin yung kainan, yung special interest natin sa Viva Max. July 7 yung streaming nito. So, panoorin natin, kakaiba rin siya. Kumain tayo ng kakaiba. Thank you. Hi guys, this is Vern Kayayan. I-invite ko po kayo na manood ng VMX Special, only on VMX. Its title is Kainan. I am with Ashley Lopez and Direk Ray Gibraltar. Pinapahirapan ako direct sa apelido niya. Ayan, showing siya sa July 7 and makikita niyo kung paano kami kumain. Ayan. Thank you. Ashley, mabubusog ba kami Yes. dito? Sobrang mabubusog kayo sa kainan this July 7. Abangan nyo kung paano kami magkainan ni Vern Kay. Lovely. All right, July 7, ladies and gentlemen. Okay, let's have a final photo op, please, with Vern, of course, Ashley, and Direk dito po
sa harapan. Maraming salamat to all of our friends from the media for making it here today, our content creators. Maraming salamat po. So please stay here, front and center. Okay, once again, please look down towards the runway, please. And to everybody who joined us live, maraming salamat. Dito naman po towards the left side of the room, please. Good stuff. And finally, towards the right side of the room. Thank you so much sa inyong lahat. Alright, tanong ko sa inyo, have you guys seen the trailer? Not yet. Okay, here is your chance. For the final time, please stand here po. Towards the sides for the final time this afternoon. Here is Kainan. Ang galing mo pawid mo. Ano ka ba? Pawis ako. Nalilibugan